Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tans Fishard. And for today's video mga gar ay mag-update lang tayo ng kaunti sa ating fishard since may mga binago na naman tayo and may mga ginalaw syempre. Dito tinanggalan natin tong mga fry dito. Yan, wala na yung mga fry. So wala nang laman ulit yan and may weight naman yan ng mga bagong set na naman. Tapos ito nilinis natin kanina. Ito nawala na yung female dito na pea-dirt. Namatay na siya. And ito yung full gold natin na 5 piraso, 6 na lang. So parang isang male at 3 female yung nakikita ko dito. Ayan, ito lang kasi medyo nasira yung ilaw natin sa taas. Ayan, so magkadugtong naman yan sila dito, pero hindi ko alam kung bakit lumabo yung dito banda. Ayan, yun. So bago tayo magpatuloy mga gar, I would like to apologize muna sa lahat ng mga hindi natin na-entertain ng mga nakaraang araw, kasi may mga nag-i-inquire sa ating fishard and hindi natin sila masyadong na-entertain. So actually may mga gustong umorder sa atin and malapit lang sana. Pasensya sa iyo gar kasi hindi kita masyadong na-entertain nitong week na to dahil medyo busy sa trabaho. Kasi hindi natin pwedeng pabayaan yung trabaho natin dahil yun ang bread and butter natin. So itong ating pag-iisda ay sideline lang natin. So kailangan natin i-prioritize yung mga dapat natin i-prioritize. So kaya hindi natin napagbigyan si Garno na ma-deliveran. Actually kahapon sana, pero kung natuloy man kami kahapon, malamang hindi rin ako makakatuloy ng maayos kasi bumalik din ako sa trabaho nung nag-duty ulit ako and ngayong araw ako naging free. Kaso yun, siya naman ang hindi free mga gar. Ayun, sa sunod na lang daw wala tayong magagawa kasi ganoon talaga. adjust lang talaga sa oras yan mga gar. So dito ang ating sa intro natin kanina, yung pea-dirt natin na nag-iisa na lang na male na koi na doon sa una nating batch ay nilagay na natin dito sa female kasi matagal na yung female na walang partner and nakapagbuga na rin so binalik na natin nilagay na natin yung isang natitira nating male. Yun, tapos yung natitira nating nag-iisa natin na HBRRT na female ay sinama na rin natin dito sa nag-iisa na rin na male. Actually may HBRRT pa tayo ito 2 male kaso wala ng female. Yun, tapos meron din tayong pea-dirt koi. So ito magkaibang batch din to and 2 male yan dito and 3 female and tingin ko buntis na tong mga to. So by Sunday kasi bukas duty ako by Sunday ihiwalay ko na to, hahanapan ko na to ng mga paglalagyan ng maayos para makapagbuga din sila ng maayos kasi dito medyo maliit itong lagayan na to kasi 2.5 lang ito. So dito sa ating MSSBT na female nakaraan na bumuga ng napakadami, so binalik na natin yung male niya. So ayan na sila ulit, magkasama na sila ulit. Ito walang nagbago dito na karamihan, so yan pa din sila. Ayun, tapos eto silipin natin ito ay ating available pa rin na Tuxedo Koi short body. So nagtatanong ng super short, so wala tayong super short mga gar. So never tayo nagkaroon ng ganon ng super short. Hindi pa natin yung binabanggit na yung Tuxedo Koi short body natin ay hindi super short. Short body lang talaga ng mga regular na mga short body. Kasi yung mga latest ng mga super short na talaga. Pero kung mapapansin nyo, short naman talaga. Maliliit sila, maiksi. Ayan, hindi sila tulad ng mga nauna nating Tuxedo Koi dati na napakahaba. Ayan, ang ganda ng male, di ba? Yun. So magkakasama lang yan dyan sila. Kaya malamang pag binili nyo yan, ay buntis na yung female natin dyan. So yun. So again, ulitin ko hindi siya super short. Ayun. Tapos dito mga gar, yung tank natin dito kanina ay nilinis natin kasi ito sobrang green ito dito dati na nakalagay yung ating mga Waikisi. So tinanggal natin yung mga Waikisi natin tapos pinalitan natin ito ng tubig. Nilinis natin, pinalitan ng tubig and ipapa-age muna natin to and plano kong lagyan to ng mga male. Tapos ito kanina tinry kong tinanggal yung mga lumot, kala ko lilinaw lumabo din. So hindi na siya green sa video lang siya na parang green pero sa totoo ay hindi siya green medyo brown siya. Ayan, medyo brown, siguro hindi pa nagsasubside yung kanyang mga parang alabok sa tubig. Tapos wala na siyang tanim mga gar kasi pinatay ng lumot.
lumot. Ayun. So tinaniman ko yan mga gar ng kangkong. Kasi wala tayong mga available na aqua plant. So pinilitan natin ng kangkong. So may mga nakatanim yan dyan na kangkong. Hindi ko alam kung ano yung magiging mangyari kasi try lang tayo ng try. And napansin ko no na mas malinaw itong dito sa kabila. Ito ay planted din naman, same setup. Ayan, tinanggal ko din kanina yung mga lumot na nakatakip dito sa mga halaman, no, para hindi rin mamatay kasi dito may mga halaman pang nabubuhay. So tinanggal ko, pero hindi ko tinanggal yung nasa taas na lumot. So napapansin ko kasi mga gar, pag may lumot yung isang tank, no, hindi siya agad-agad nang nag-green, no. Malinaw na malinaw yung tubig pag may lumot na ganito, hair algae. Yun. Kasi ito mabilis mag-green, ito nag-green din kasi wala masyadong lumot. Ito dahil may lumot siya, no, hindi siya nag-green. Kaya trinay ko din. Nilagyan ko ng mga lumot. Ayan, may lumot na rin to. Ko alam kung ano magiging kalabasan yan. Tapos yung dito natin mga gar na yung first batch ng ating project. So tinanggal na natin. Nilipat na natin kasi medyo lumalaki na talaga sila dito and may higit 10 kasi sila. So tinanggal na natin dito sila. Ayan. And dito natin nilipat mga gar yung first project natin. Yung first batch ng project natin. Ayan. So medyo malalaki na sila and parang ano lang din, parang Santa Claus lang din. So may ibang kulay lang ako na nakikita. So ayan, titignan natin yan pag lumaki talaga. Tapos yung kanina, yung pinakita nating lagay ng YKC natin, nalilinis natin, dito natin nilagay yung laman. So kaya mapapansin nyo dumami na sila dito. So dito natin, ibang batch, no, kaya iba-ibang sizes. So dito na lang natin nilagay since hindi ko naman kasi focus tong strain na to. Trial pa lang ito dahil ito ay binuga lang ng ating albino YKC. Ayan. Pero kung tutuusin, no, magaganda naman talaga yung nilalabas nila kasi meron naman akong develop na male, no. Kita natin. So ito no, yung YKC na sinasabi ko. Ayan. Yung male na YKC. Ayan. Ang ganda naman siya kahit papano. Hindi naman siya kalugi talaga. Ayan. YKC pa din naman. Kaso hindi siya albino. So yun ang sinasabi ko na ito, katulad ng mga nandito sa ilalim. Ayun. Yan. Tapos available pa rin mga gar, no, yung ating MSSBT. Actually ito na lang din naman yung available natin. MSSBT, no, na 200 per tryo. And gusto kong babaan, no, para ay papaubos ko na lang din kasi, no, parang sale na, kumbaga paubos sale na lang. So 150 na lang yung tryo natin yan. So mga big mama na yan mga gar dahil ayan, no, yun lalaki, 'di ba? Ang haba ng katawan. Kaya pag nasundot yan ng male, malaki talaga agad. Ayun. Kasi may mga bago na tayong pausbong, no, na mga fry. Ito mo, nakitang-kita na yung mga male nito and sa Sunday, no, or sunod na araw pag nagka-free tayo ulit, iwalay ko na yung mga male niyan kasi kitang-kita na ba nasundutan na, no. Ayan. So ito din, may mga male na rin ako nakikita dito. Actually sa mga batch natin na mga fry na mga medyo nagiging juby na, may mga pwede na talaga ihiwalay, no. May mga kailangan ng ihiwalay. Ayun. So, yan. Tapos, no, eto nilinis na rin natin kanina. Ayan, malinis na to. And hindi na talaga bumalik sa blue yung kanyang lagayan kasi parang dumikit na yung lumot. Pero tinanggal natin, kiniskis natin ng dandahan din kasi baka mabutas din. So, malinis na to. Tapos, ito ay nilinis ko na din, tinanggal ko na yung mga dumi and nilagay ko na dito yung fry, no, na ito ay pea dirt, no, pea dirt koi, ito ay anak ng pea dirt koi natin. So dito natin nilagay, no, yung dito dati galing yun. Tapos yung dito natin anak ng mga calls, no, ay pinakain natin sa mga beta, ang iba pinakain natin sa Oscar. Tapos yung nandito, no, na MSSBT ay nilagay natin dito. So hindi lang kita dahil nga nasira yung ilaw dito. Dito ko nilagay ang MSSBT na yon. So napakadami. So actually ito yung ating albino YKC dito. Madilim lang kasi talaga. May mga fry na rin yan sila ulit. Pero YKC pa rin, no? Hindi albino. Pangit yung nabili natin na albino YKC dahil YKC yung binubuga nila. Pero wala tayong magagawa, yun lang. Ituloy na lang natin yung YKC na yan. Ang ganon. Yun. Tapos ito, HBRRT natin, lumalaki na rin. Yung ating full gold ay nagiging gold na sila paunti-unti, lumalaki na rin. Tapos ito, yung ating pea dirt koi, no? Ayan, lumalaki na rin.
MSSBT, ayun. Tapos yung RDSS natin, ayan. Ito plano ko tong ihalo na doon sa mga mail natin, no, na doon sa dulo. Ito para magamit natin tong lagayan kasi doon 5 na lang din naman ang natitira. So para maging 10 sa ulit, ilipat natin to. Tapos ito, iwan ko lang anong gagawin ko dito kasi parang hindi maganda yung tubo. Saka ito, no. Pagka nangailangan talaga tayo ng lagayan, so ang pinaka nito naman ending ay maging pagkain sila ng yun. Actually merong nag-comment nakaraan, no, bakit daw sa lahat daw fish keeper meron talagang flower horn, ayun. So pinaka-importante kasi, no, lalo na pag yung mga ganito yung mga isda natin, no, gapi, beta, yung mga maliliit, no, importante talaga na meron kang hindi lang naman flower horn, basta meron ka lang monster fish, no, meron ka lang monster fish talaga kasi sila kasi yung taga-control, no, ng dami ng ating mga alaga, lalo na yung mga calves kasi pagka aalagaan mo yan lahat, magsasayang ka lang ng lugar, magsasayang ka lang din ng resources na pinapakain sa kanila. So ang gagawin mo, instead na alagaan mo pa sila or instead na itapon mo lang, no, kasi una kasi kung baguhan ka pa lang, no, kahit mga calves kasi inaalagaan, kumbaga halos pa lahat ng calves, no, aalagaan mo kasi sayang. Pero pagka medyo tumagal ka na kasi sa fish keeping, lalo na sa mga beta, guppies, no, kasi mabilis na dumami. Pag tumagal ka kasi parang nagiging normal na lang, no, yung pag di-discard or pagbabasura, no, kung pangit naman ang term, pero pag di-discard, no, ng mga hindi naman na ginagamit tulad mga calves and chops. So the best way, no, nasa pag-discard sa kanila ay papakain sila sa mga monster fish kasi para mapakinabangan din kasi kailangan din kasi ng ating mga monster fish ng high protein. So dalawa yung monster fish ko, meron akong ito yung parang nakikita, no, yung ating flower horn, and sa baba meron akong isang Oscar na halos palad na rin ng bata, no, parang kalahati nito yung laki niya kasi 7 gallons lang yung lagayan niya, so hindi siya masyadong buwelo ng laki, and kinokontrol ko din yung laki niya para hindi siya sumikip doon sa kanyang pinaglalagyan kasi nasa 7 gallons lang. Ito 20 gallons ito. Actually maliit na nga to para sa kanya. Mas magandang na ilagay ito siya sa 50 gallons para mas lumaki pa sana siya lalo, and ilipat dito kasi wala na akong paglalagyan ng tank. Siguro pag nakalipat ng bahay or depende, no, sa huli, depende. Ayun. So sa nagtatanong din, no, lastly, kasi may nagtanong din nakaraan kung ano bang pinapakain natin sa ating mga isda, no, sa ating mga fry, no, from day 1. So day 1 talaga mga gar IBBS ito. Ayan. Pinapakuluan natin na IBBS ito, hatch na ito, and pang na to, pangalawang araw na siya na naka-hatch. Ayan. From day 1, no, itong pinapakain natin. Tapos wala tayong bilang diyan kung anong day, kailan tayo magpapakain ng moina. Basta pagka yung fry natin parang lumaki na ng kaunti, na kaya nang lumunok ng frozen moina, so frozen moina na agad yung pinapakain natin kasi pag ito lang yung ipapakain natin, di ko alam, basta parang mabagal lumaki pag ito pa rin ang pinapakain natin pagka hanggang lumaki, no. May iba naman kasi na ito lang talagang pinapakain, kaso syempre yun, medyo magastos kasi to, mahal kasi to BBS kasi. Kaya ginagawa ko, pagka alam kong kaya na, tulad nito, mga gantong sizes, no, ayan, mga gantong sizes ng fry, so moina na pinapakain ko dito kasi malaki na to para sa moina, kayang-kaya na nilang kainin. Ayun. Tapos pag lumaki na talaga, no, yung kaya na sila sa Tubi Picks, kasi may Tubi Picks din ako paminsan-minsan na pag naka-order tayo ng Tubi Picks, pinapakain din natin ng Tubi Picks, yung para mas bumilis kasi mas mabilis talaga magpalaki yung Tubi Picks. So sample ito, yan, mga gantong sizes, no, ayan, medyo kahit maliliit pa dito ng kaunti, tinutubi na natin. So hanap tayo ng magandang example, ganto, no, kahit ganto kaliliit na yung mga fry natin, tinutubi ko na to. Ayan, so ganito kayo sample ng mga laki, no, ng fry na tinutubi natin hanggang sa lumaki na talaga. Pero kung wala tayong Tubi Fix, no, ang mga gantong fry hanggang adult natin, hanggang mga breeders natin, ang pinapakain natin ay frozen moina. So yung mga maliliit lang talaga yung pinapakain natin ng BBS, mga ganto. Ayan, yan, mga ganto, BBS pa talaga to kasi maliliit yan. Ayan, no, mga BBS lang ang pinapakain ko dyan. Itong mga gato, yan, maliliit kasi. Ayan, hindi pa yan pwede sa moina, pero pag pwede na yon,
So ganyan ako magpakain mga gar, no, sa ating mga isda. And syempre, no, hindi naman sa lahat ng mga setup ay pare-pareho, no, yung na-apply natin na way. So every setup may different way tayo kung paano natin ialagaan ng maayos yung ating mga isda. Minsan kasi, no, yung mga practices ng isang breeder, ng isang keeper ng isda ay hindi swak sa isang keeper din. So kanya-kanyang diskarte. So kasi pag lalo na pag sa mga bago, no, aralin masyado, no. Pwede nating aralin 'yon kung ano yung iiswak sa atin na way ng pag-aalaga ng mga isda natin. Ayun. May mga iba kasi na talagang hindi nabubuhayan. Sa una ganun din naman talaga, pero pag once na gamay mo na, parang simple-simple na lang yun. Yun. So ang dito na lang muna yung ating video mga gar. Ayan. Ganyan kasikip ang ating setup at kadami. Ayan, no. Ayun, tapos dito pa sa likod natin. Ayan. Yun, hanggang dito na lang mga gar. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.